Princess Latifah has exposed her father's cruelty by secretly recording and smuggling out video diaries of her wretched existence. I'm doing this video from a bathroom because it's the only room with the door I can lock. Sa loob ng maraming taon, nabuhay si Princess Latifah sa gintong hawla ng kaharian ng kanyang ama. Isang marangyang mundo na puno ng karangyaan, subalit ulong sa mga batas ng tungkulin at kontrol. Sa puso niya, tanging kalayaan ang kanyang hinahangad, ang makahinga sa labas ng mga pader ng mundong itinakda para sa kanya. Noong 2018, sinubukan niyang tumakas at ito ang huling pagtatangka niya upang makalaya. Pretty soon, I'm going to be leaving somehow. Subalit matapos siyang mahuli, ibinalik siya sa isang tahimik subalit nakakulong na mundo. Muling isinara ang pinto ng kanyang kalayaan at ang kanyang kapalaran ay naiwan sa kamay ng mga may kapangyarihang magpasya sa kanyang buhay. Your father told us to beat you until we kill you. That's his orders, your father's orders. Ngayon, talagang nag-iwan ito ng tanong sa buong mundo. Makakamtan pa kaya ni Latifah ang kalayaang matagal na niyang hinahangad? O mananatili bang isang trahedyang hindi kailanman may sasalita ang kanyang kwento? Habang papalapit tayo sa uling yugto ng kanyang paglalakbay, nananatiling mabigat talaga ang mga tanong. Nagkaroon ba talaga siya ng pagkakataon na pumili ng sarili niyang landas o matagal lang naisulat ang kanyang kapalaran bago pa man niya ito maipahayag? Pero bago natin simulan yan, kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Sa loob ng marangyang palasyo ng Dubai, sa labas kumikislap ang gintong buhangin ng disyerto, subalit malayo iyon sa tunay na reality ng buhay ni Princess Latifah. Dito siya ay nanirahan sa gitna ng kadakilaan, subalit ang buhay na iyon ay hindi hinubog ng sarili niyang kagustuhan, kundi ng mahigpit na kamay ng kanyang ama, si Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, ang Emir ng Dubai. Mula pagkabata, si Latifah ay nabuhay sa ilalim ng tungkulin. Bawat kilos niya ay binabantayan, bawat desisyon ay nakaayon sa kagustuhan ng pamilya, at bawat akbang ay sinukat ang lipunan. Sabi pa nga ng isang taong nakakakilala sa kanya, gusto lang niyang magkaroon ng kaunting kalayaan mula sa kanyang pamilya mula sa mga panuntunan ng lipunan. Bilang member ng pamilyang naghahari, si Latifah ay nakatali sa mga inaasahan, isang prinsesang kailangang laging perpekto sa mata ng publiko. Sa bawat galaw, may mga matang nakatingin, sa bawat salita, may hatol mula sa kapangyarihan. Mula pa noong bata siya, alam na ni Latifah ang bigat ng kanyang pangalan. Hindi lang siya basta prinsesa, siya ay isang simbolo, isang piyesa sa larong politikal na kung saan ang kalayaan ay isang privilege na bihira. Subalit sa ilalim ng mga sutlang kasuotan at koronang kumikislap sa mga diamante, naroon ang isang babaeng may pusong sabik sa kalayaan. Unti-unting nagsawa si Latifah sa mahigpit na mga patakaran, sa mga matang laging nakamasid at sa buhay na kontrolado sa bawat segundo. Ang pagnanais niyang mamuhay ng malaya na makapili ng sariling landas ay nagsimula bilang isang mahinang bulong. Subalit habang lumilipas ang mga taon, naging isang sigaw ito, isang hiyaw na tumatagos sa bawat pader ng palasyo. Ang palasyong gawa sa ginto at marmol ay nagsimulang maging parang kulungan kaysa sa tahanan. At noong 2018, dumating ang pinakaimportanteng sandali ng kanyang buhay nang mag-decide siyang tumakas at iwan ang tanging bansang kanyang nakilala. Hindi ito padalos-dalos na desisyon. Ito ay bunga ng mga taon ng panggigipit, takot at pagkadismaya. Sa kanyang inilabas sa video, ikinuwento ni Latifah ang buhay sa ilalim ng kamay ng kanyang ama, kung paano kinokontrol nito ang bawat aspeto ng kanyang pagkatao. Ibinahagi niya kung paano hindi lang siya nakakulong sa mga pader ng palasyo, kundi pati na rin sa mga batas at tradisyong pumipigil sa kanyang mga pangarap. Hindi na niya kayang tiisin pa ang walang tigil na pagbabantay, ang pressure na sumunod at ang pakiramdam ng kawalan ng boses. Ang kanyang pagtakas ay hindi lamang isang pagtatangka ng makalaya, ito ang huling pagsigaw ng isang babaeng matagal nang binabaliwala ang kalayaan. Habang umaalis siya ng bansa, tumitibok ng mabilis ang kanyang puso, dala ang kaalamang kapag lumampas na siya sa hangganan ay wala nang balikan. Subalit higit pa sa pagtakas mula sa Dubai, ito ay tungkol sa pag-angkin sa sarili niyang buhay, isang bagay na hindi pa kailanman na naging kanya. Subalit talagang hindi naging madali ang lahat. Hindi tulad ng inaasahan, iba ang paraan ng pagkakakilala ng mundo sa kanyang kwento. Sa kanyang mapangarib na hakbang tungo sa kalayaan, si Latifah ay tumalon sa isang hindi tiyak na tadhana at ang mga sumunod na pangyayari ay nag-iwan ng tanong sa buong mundo. Mayroong bang sino mang tunay na makakatakas sa bigat ng sariling kapalaran? Makakamtan pa kaya ni Latifah ang kalayaang kanyang pinapangarap o ang kanyang kwento ay mauuwi sa isa sa mga trahedya ng pag-aaklas na pinatahimik ng kapangyarihan? You know, I was prepared for anything. You know, I'm used to much worse and I'm prepared for anything. I was prepared to even lose my life for freedom. Dito nagsimula ang paglalakbay ni Princess Latifah sa pagitan ng pag-asa at kawalan, sa sandaling pinili niyang hawakan ng sariling kapalaran, kahit alam niyang maaaring maging kapalit nito ang kanyang buhay. Sa sandaling yon, malinaw sa kanya ang desisyon. Ito ang kanyang pasya, kanyang tinig, kanyang buhay, hanggang sa tuluyang mawala ito sa kanya.
Si Princess Latifah ay hindi ang unang babae sa pamilya ni Sheikh Mohammed Al Maktoum na nagpakita ng tapang at paglabag sa mga lumang tradisyon. Ang kanyang half-sister na si Princess Mara Al Maktoum ang unang babaeng Muslim na nag-divorce sa pamamagitan ng triple talak, isang batas na matagal ng karapatan lamang sa mga lalaki. The Princess of Dubai, Her Highness Sheikha Mahra bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum, has declared her divorce from her husband on social media. Sa isang makasaysayang hakbang, inihayag ni Princess Mara ang kanyang hiwalayan sa publiko, direkta pa sa social media. Sa Instagram post na ikinagulat ang buong mundo, sinabi niya, Dear husband, as you are occupied with other companions, I hereby declare our divorce. I divorce you, and I divorce you. Sa lipunang Arabo na kung saan itinuturing pa ring malaking tabu ang diborsyo, ang ginawa ni Mara ay isang mapangahas na pahayag ng kalayaan. Subalit siya lang ang nagsimula, hindi siya ang nag-iisa. Ang isa pa sa mga babae sa pamilya, ang stepmother ni Latifah at Mara, si Princess Haya bin Al Hussein, ay nag-decide ding hiwalayan ng kanilang ama matapos ang 15 taon na kasal. Siya ay umalis sa bansa ng palihim kasama ang kanyang dalawang anak na sina Jalila at Sayed. Sa kanyang pagtakas, humingi siya ng sole custody sa mga bata at ito ay nagtagumpay. Ang High Court of London ay pumanig kay Princess Haya matapos nilang makita ang possibility na Sheikh Mohammed ay nagmalupit rin noon sa iba pa mga member ng kanyang pamilya, kabilang na si Princess Shamsa. Noong taong 2000, si Shamsa ay tumakas patungo sa London upang magsimula ng panibagong buhay. Subalit habang nakatira siya sa mga kaibigan, 4 na armadong lalaki ang dumating, kinuha siya at sa pilitang isinakay sa isang pribadong eroplano pabalik sa UAE. Noong July 2023, mahigit 23 taon na ang lumipas mula nang ibalik si Princess Shamsa sa Dubai at hanggang ngayon hindi pa rin siya muling nakita ng publiko. Ayon mismo sa ulat, marahil ay nararanasan niya ang parehong kapalaran na muntik ng sapitin na Latifah bago siya nagpasya na planuhin ang sariling pagtakas. Subalit sa kabila ng alam niyang maaaring mangyari kung siya ay mahuli, itinuloy pa rin ni Princess Latifah ang kanyang plano. Ito ang kanyang matapang na hakbang, ang huling pagtatangka para sa kalayaan. Ang plano ni Latifah ay talagang hindi basta-basta. Bawat detalye ay pinag-isipan at inihanda ng matagal, isang maingat na operasyon na bunga ng mga taong pagpaplano, pag-asa at pangarap na makalaya. Sa loob ng ilang buwan, tahimik niyang inayos ang lahat. Gumawa siya ng maliit na grupo ng mga pinagkakatiwalaan tao at ang bawat isa ay mayroong mahalagang papel sa tagumpay ng pagtakas. Alam ni Latifah na upang makawala sa mahigpit na kontrol ng kanyang ama at ng mga security ng palasyo, kailangan niyang maging matalino, mabilis at higit sa lahat, hindi makikita. Ang unang hakbang, makahanap ng paraan palabas ng bansa. Hindi siya pwedeng basta mag-book ng eroplano o gumamit ng passport na nakapangalan sa kanya dahil bawat galaw niya ay binabantayan ng mga tauhan ng kanyang ama. Siya ay nag-decide na dumaan sa dagat at pumili siya ng yate bilang paraan ng pagtakas, isang ruta na magbibigay daan sa kanya na makalayo sa nasasakupan ng UAE bago tuloy ang pumunta sa bansang maaari siyang humingi ng asylum o protection. Sa mga linggo bago ang kanyang pagkalis, nakabuo si Latifah ng maliit na grupo. Kabilang dito si Tina Jaunen, isang babaeng Pranses na matagal nang naninirahan sa Dubai at naging matalik niyang kaibigan. Si Tina ang naging pangunahing katuwang niya sa operasyon, tumulong sa pag-aayos ng mga detalye mula logistic hanggang sa communication. Habang nagbibigay din ng emosyonal na suporta sa prinsesang matagal na nakakulong sa takot at kawalan ng pag-asa. Ang lahat ay handa na, ang lahat ay maingat na pinalano, subalit ang pagtakas nila Princess Latifah ay magsisimula pa lang at ang mga susunod na pangyayari ay magiging bahagi ng isa sa mga pinaka-controversial na kwento ng modernong panahon. Sa mga huling araw bago ang pagtakas, maingat na inayos ni Latifah at ang kanyang mga kasama ang lahat ng detalye. Mula sa oras ng pag-alis hanggang sa ruta ng yate upang makaiwas sa mga matang patuloy na nagbabantay sa bawat kilos ng prinsesa. Sa gabi ng kanyang pagtakas, nagsimula ang plano ng tahimik subalit puno ng tensyon. Nakasuot ang simpleng damit sa Latifah, halos hindi mo makikilala bilang prinsesa. Dahan-dahan siyang lumalabas ng palasyo, iniwan ng buhay na matagal ng kontrolado ng kanyang ama at ang mahigpit na tradisyon ng kanilang kaharian. Sa sandaling yun, hindi na siya isang prinsesang nakatali sa kapangyarihan ng pamilyang Al Maktoum, isa siyang babaeng handang harapin ng panganib kapalit ang sariling kalayaan. Habang sumasakay siya sa yate, mabilis ang tibok ng kanyang puso na may halong kaba at pananabik. Ito na ang sandali na matagal niya ng pinapangarap, ang pagkakataong mabuhay ayon sa sarili niyang kagustuhan. Ang paglalakbay sa Arabian Sea ang inaasahan niyang magiging daan tungo sa kalayaan. Pinilano niya ito sa pinakamaliit na detalye, bawat kilos, bawat oras, bawat kontak, subalit kahit gaano pa siya kahanda, walang makakapaghanda sa kanya sa mga susunod na mangyayari. Pagdating nila sa international waters, dama ni Latifah ang pakiramdam ng unang beses na maging malaya. Parang unti-unting nabubunot sa kanyang dibdib ang bigat ng pangalan at kapangyarihang matagal nang nakaalalay sa kanya. Alam niyang malaki ang pangarib, alam niya ang maaaring mangyari kapag sila ay mahuli, subalit wala na siyang pakialam. Mas gugustuhin pa niyang makitil sa dagat kaysa mabuhay sa biyag. Subalit habang papalayo sila, biglang may hindi inaasahang nangyari. Isang military vessel ang humarang sa kanila
inabasa ng ruta ng pagtakas. Nang makita ni Latifa ang mga armadong sundalo, unti-unting bumulusok pababa ang kanyang pag-asa. Sa kabila ng matinding pag-iingat at lihim na pagpaplano, tila alam ng mga authority ang bawat galaw niya. Sa mga sumunod na sandali, alam niyang tapos na ang lahat. Kaya naman habang papalapit ang mga tauhan ng militar, naglabas siya ng isang desperadong video message, ang kanyang huling paraan upang iparinig sa mundo ang totoo. Sa video, makikita ang kanyang maputlang muka, nanginginig subalit matatag ang tinig. Hello, my name is Latifa Al Maktoum. I was born on December 5, 1985. Habang binibigkas niya ito, malino sa kanyang mga mata ang takot, subalit higit doon, ang tapang ng isang babaeng ayaw na manahimik. Ilang sandali lamang matapos ang video, muling naibalik si Latifa sa Dubai. Ang kanyang pangarap na kalayaan ay tuluyang naglaho, dahang-dahang nilamon ng katahimikan. Ngunit kahit bigo ang kanyang pagtakas, hindi kailanman nabura ang kanyang mga paninindigan. Ang kanyang desisyon na tumakas ay umalingwangaw sa buong mundo. Nagpasimula ng mga pandigdigang panawagan para sa hustisya at nag-iwan ng tanong na hanggang ngayon ay walang kasagutan. Makakalaya pa kaya si Princess Latifa o mananatili bang tahimik magpakailanman ng kanyang tinig sa ilalim ng gintong hawla ng kapangyarihan? Ang pagbabalik ni Princess Latifa sa Dubai ay isang paglalakbay ng ganap na kalungkutan at pag-iisa. Matapos ang kabiguan ng kanyang pagtakas, siya ay isinakay sa isang pribadong eroplano, mahigpit na binabantayan ng mga armadong gwardya. Sa malayo, unti-unting naglaho sa paningin ng yate na minsang naging simbolo ng kanyang pag-asa, na kung saan sa ngayon ay isa na lamang itong alaalang puno ng pangarap na hindi kailanman natupad. Walang salitang pampalubag loob, walang kahit sino mang nakaunawa sa kanyang mga pinagdadaanan. Tanging malimig na mekanism lamang ng kapangyarihan ang pumalibot sa kanya, isang sistemang nakalaan para siguruhin na mananatili siyang sunod at tahimik. Ang mundong pilit niyang tinakasan ay muli na namang pumipintig sa kanyang paligid, masikip, mabigat at walang daan palabas. Pagdating niya sa Dubai, walang kasabay na pagyakap ng pamilya, walang pagkilala sa kanyang pinagdadaanan, at wala ni katiting na simpatya. Sa halip, si Latifa ay tuluyang nawala sa paningin ng publiko. Inalayo siya sa mundo, dinala sa isang invisible na kulungan, tahimik, mahigpit na binabantayan, at malayong malayo sa dati niyang nakasanayan. Ang prinsesang minsang naging larawan ng karangyaan at kapangyarihan, ipinapakita sa mga media bilang simbolo ng modern na Dubai, ay ngayon naging isang lihim na itinatago ng mismong kanyang pamilya. Walang larawan, walang balita, walang boses, tanging katahimikan. Si Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, ang kanyang ama, ay matagal nang kilala sa pagiging mahigpit sa pribadong usapin ng pamilya. Subalit ang nangyari kay Latifa ay higit pa roon. Ito ay isang paghamon sa kanyang authority, isang kahiyan na hindi niya mapapayagan. Mula noon, ang buhay ni Latifa ay naging ganap na pagkakakulong. Ang mga palasyong dati niya ay tinitirahan, puno ng marmol, kristal at gintong decoration, ay tila mga gintong kulungan na lamang sa ngayon. Maganda sa labas, subalit nakamamatay sa loob. Sa mga sumunod na buwan, nabulag ang mundo sa kanyang kinaroroonan. Tahimik ang kanyang pamilya, walang pahayag mula sa government, at walang lehitimong information ang lumalabas mula sa loob ng Dubai. Habang ang mga international human rights group ay sumisigaw para sa katotohanan at hustisya, ang palasyo naman ay nananatiling isang kuta ng katahimikan. Walang nakakalabas na information at walang nangyayaring hindi aprobado ng mga nasa kapangyarihan. Gayunpaman sa kabila ng matinding pressure mula sa mundo, kakaunti pa rin talaga ang information na lumalabas mula sa loob ng Dubai. Tahimik lamang ang nanay ni Latifa, mga kapatid at mismong kanyang ama. Ang palasyo na dati ay sagisag ng karangyaan at kapangyarihan ay naging parang kuta na kung saan walang maaring makita o marinig ng walang pahintulot. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting umina ang atensyon ng media sa kaso ni Latifa. Kahit pa nagsimula ito dahil sa desperado niyang video message. Pero talagang nananatili ang tanong, nasaan na nga ba si Latifa? Ano ang nangyari sa prinsesa na minsang naglakas loob na tumakas sa kanyang sariling bansa? Kumalat ang iba't ibang chismis, ang ilan ay nagsabi na siya raw ay nasa ilalim ng house arrest. Halos walang connection sa labas ng mundo. Subalit walang makakapag-confirm ng kanyang tunay na kalagayan. Ang katahimikan sa paligid niya ay nakakabiging parang sigaw na walang nakakarinig. In secret video messages revealed by the BBC, she says she was abducted after she tried to run away. Ilang matatapang na individual ang nagtangka na basagin ng katahimikan. Sinusubukan na makipag-ugnayan sa pamilya ni Latifa. Subalit tinugon lamang sila ng malamig na pananahimik. At habang patuloy na naghahanap ng kasagutan ng buong mundo, mas lalo namang itinatago ang istorya ni Latifa. Parang tinanggalan ng boses, binalot ng kapangyarihan at pinilit burahin sa kasaysayan. Sa katahimikan ng kanyang pagkabiyag, napilitang harapin ni Latifa ang malupit na katotohanan ng kanyang kalagayan. Ang mundong dati niyang kilala, puno ng pag-asa, kalayaan at pangarap, ay tuluyang naglaho at pinalitan ng nakakabiging katahimikan na parang walang katapusan. Hindi na siya isang kabataang babae na mayroong pangarap, siya na ngayon ay isang simbolo, isang political pawn sa laro ng kapangyarihan na walang pakialam sa kanyang pagkatao. Ang pag-asang baklaya na minsan ay abot kamay ay unti-unting naglaho. Ang kanyang kapalaran na dati ay hawak niya mismo ay ngayon ay kontrolado na ng mga taong nais diktahan ng bawat galaw niya.
Ang pagbabalik niya sa Dubai ay tila isang malagim na bangungot, isang matinding dagok ng kanyang kalayaan. Subalit higit pa sa lahat, ang tunay na parusa ay ang katahimikan. Ang katahimikan ng isang babaeng nanghasuway ng sistema, subalit tuluyang pinatahimik bilang kapalit. At sa gitna ng katahimikan na yon, nananatiling buhay talaga ang tanong. Muling maririnig pa kaya ang boses ni Latifa o tuluyan na bang sinelyuan ng kapangyarihan ng kanyang tadhana? Habang ang mga buwan ay naging taon, unti-unting nawala sa mga balita ang kwento ni Latifa. Last week, the desperate plight of Princess Latifa caused worldwide shock and concern. Noong una, nagdulot ito ng pagkabigla at pagkabahala sa mundo, subalit habang lumilipas ang panahon, nananatiling misteryo ang kanyang pagkawala. Gayunpaman hindi tuluyang nanahimik ang mundo. Patuloy na ipinaglaban ng mga international human rights group, mga journalist at mga politiko ang kanyang kaso. Nananawagan sila ng pananagutan mula sa government ng UAE at tinuligsa ang tahimik na paglabag sa karapatang pantao. Of the international spotlight which is now shining on the UAE. Habang lalo pang umiinit ang international spotlight na nakatutok sa UAE, mas lalong lumalakas ang panawagan ng mga tao na nasaan si Princess Latifa. Maging ang mga eksperto ng United Nations sa human rights ay nanawagan ng isang formal na investigasyon sa tunay na kalagayan ni Latifa. Isang panawagan na sinamahan ng mga pinuno ng iba't ibang bansa na nagpahayag ng lumalaking pag-aalala sa lantad na paglabag sa kanyang karapatang bilang tao. Gayunpaman talagang matigas ang UAE sa pagtanggi na sumagot sa mga tanong ng publiko. Ang mga official na pahayag mula sa Dubai Royal Family ay talagang nanatiling malabo. Walang malinaw na paliwanag tungkol sa tunay na kalagayan ni Princess Latifa. Samantala, naging simbolo si Latifa ng pang-aapi sa kababaihan sa ilang bahagi ng mundo, lalo na sa mga babaeng isinilang sa mga makapangyarihan at tradisyonal na pamilya. Ang kanyang pagtatangka na tumakas ay hindi lamang itinuturing na laban para sa sariling kalayaan, kundi isang pakikibaka laban sa patriarkal na sistema na matagal nang pumipigil sa tinig at kalayaan ng mga kababaihan. Ang kanyang tapang sa gitna ng matinding pag-iigpit ay nagbigay inspiration sa marami na magsalita tungkol sa sarili nilang laban at karanasan. Ang isa sa mga nanguna sa panawagan para sa hustisya ay si Her Excellency Mary Robinson, dating United Nations High Commissioner for Human Rights at dating Pangulo ng Ireland. Siya ang naging isa sa mga pinakaaktibong boses na humihingi ng sagot at katarungan para kay Latifa. Sa kanyang mga pahayag, mariing kinokondena ni Robinson ang kawalan ng transparency ng UAE at ang taasang paglabag sa mga batayang karapatang pantao ni Latifa. Nananawagan siya sa mga pinuno sa buong mundo na makiisa sa prinsesa at panagutin ng UAE sa kanilang mga ginawa. Subalit sa kabila ng tumitinding pressure mula sa international community, talagang nananatiling matigas ang UAE at mas lalo pa nilang pinipili ang katahimikan kaysa sa katotohanan. Ang pagtanggi ng government ng UAE na makipag-ugnayan sa international community ay lalo lamang nagpalalim sa mga hinala tungkol sa kapalaran ni Princess Latifa. Habang nananatiling tikom ang bibig ng pamahalaan, mas lalong lumakas ang mga kilos protesta at kampanya ng mga aktivista na naglalayong palayain siya. Parami ng paraming organization para sa karapatan ng kababaihan at international justice ang nagsimulang makiisa sa panawagan para kay Latifa, nag-organize ng mga rally at kampanya sa iba't ibang bansa. Maging ang social media ay naging makapangyarihang sandata sa pagpapalaganap ng kanyang kwento. Ang mga hashtag na Free Latifa at Where is Latifa ay umiingay sa Twitter, habang libo-libong tao ang nananawagan sa mga pinuno ng mundo na kumilos ng mas matindi. Pero sa kabila ng lahat ng ito, talagang nananatiling tahimik ang paligid ni Latifa. Walang opisyal na pahayag mula sa kanyang pamilya, at ayon sa ilang ulat, sinubukang umanong magsalita ng palihim ng kanyang ina, si Princess Saya, subalit malinaw na kontrolado pa rin siya ng dating asawang si Sheikh Mohammed. Parang hindi lang ama ni Latifa ang may hawak ng kanyang tadhana, kundi isang komplikadong sistema ng politika at pamilya na nagkukulong sa kanya sa katahimikan. So, I'm in a villa. I'm a hostage, and this villa has been converted into a jail. All the windows are barred shut. I can't open any window. Sa kabila ng misteryo, talagang hindi kailanman nakalimutan ang kwento ni Latifa. Sa halip ito ay nagsindi ng mas malawak na diskusyon tungkol sa karapatang pantao, lalo na sa pagtrato sa mga kababaihan sa mga bansa sa Gulf region. Naging simbolo ito ng laban para sa kalayaan at sariling pagpapasya, isang kwentong tumawid sa mga hangganan ng bansa at tumungo sa sinumang nakaranas ng pagkakakulong sa ilalim ng kapangyarihang hindi nila kayang labanan. Ang laban para sa kalayaan ni Latifa ay naging tanda ng paglaban sa authoritarianism, patriarchal control at pagsupil sa mga boses ng kababaihan. Subalit habang lalong lumalakas ang pressure sa government, talagang nananatiling nakabitin ang tanong. Makakamtan pa ba ni Princess Latifa ang hustisya na matagal niya nang hinihintay? Magagawa ba ng mundo na panagutin ang mga responsable sa nangyari kay Princess Latifa? O tulad ng kagustuhan ng kanyang ama, mabubura na lang ba siya sa kasaysayan? Ang kanyang tinig ay tuluyang buburahin ng parehong kapangyarihang kanyang hinamon. Ngayon, talagang nakatuon ang buong mundo sa isang tanong. Matutugunan pa ba ang panawagan ni Latifa para sa kalayaan? O naisulat na ang kanyang kapalaran, nilamon ng bigat na kapangyarihan ng sarili niyang pamilya? You know, I was prepared for anything. You know, I'm used to much worse and I'm prepared for anything.
was prepared to even lose my life for freedom. Patuloy na tumitindi ang pressure para sa katotohanan tungkol sa nangyari kay Princess Latifa. Subalit sa kabila ng mga panawagan mula sa iba't ibang panig ng mundo, talagang nananatiling matigas at tahimik ang government ng UAE. Ang katahimikan sa paligid niya ay tila isang malamig na pader, isang pagtatangka na burihin siya sa alaala ng publiko, isang dalagang pinatahimik ng yaman at kapangyarihan. Subalit sa likod ng mga saradong pinto, may mga galaw na nagsisimulang maramdaman. Mga diplomat, tagapagtanggol ng karapatang pantao, at mga makapangyarihang personality ang patuloy na nananawagan sa UAE na magbigay ng kasagutan. Ang ilang mga pinuno pa sa buong mundo ang nagsimulang questionin ang legitimacy ng pamahalaan ng UAE. Inihingi na ipaliwanag kung nasaan si Latifa at kung ano ang tunay na kalagayan niya. Ang kasong ito ay hindi lamang tungkol sa isang babae, ito ay naging simbolo ng pananagutan, ang uri ng simbolo na hindi madaling madismiss. Pagkatapos ng mahabang panahon ng pananahimik, isang hindi inaasahang pangyayari ang nagbigay ng bagong pag-asa. Noong huling bahagi ng 2021, lumabas ang isang leak video na nagpakita kay Princess Latifa, payat, tila mas tumanda, subalit talagang buhay. Sa isang maikling pahayag na yun, kinumpirma niya na siya ay buhay pa, bagamat malino sa kanyang tinig ang pagod, lungkot at pagdadismaya. Ang video ay lihim na naitala at ipinasok ng palihim sa mga human rights organization. Dito ay pinaabot ni Latifa ang kanyang hinanakit at galit, subalit sa likod ng lahat ng yun, naroon pa rin ang matinding tapang at paninindigan. Ayon sa kanya, hindi pa rin siya pinapalayan ng kanyang ama, subalit tiniyak niya sa buong mundo na hindi siya sumusuko. Darating ang araw na siya ay makakawala sa Dubai at magiging malaya magpakailanman, subalit hindi pa yon ang araw na yun. Bagamat nagsilbi itong sinag ng pag-asa para sa kanyang mga taga-suporta, ang video rin ay malungkot na paalala ng matinding hirap na dinanas ni Latifa sa mga taong lumipas mula nang siya ay ibalik sa Dubai. Ito ay isang sulyap sa kanyang kasalukuyang katotohanan, isang sandaling muli niyang nabawi ang kanyang tinig. Subalit patunay rin na wala talagang nagbago. Bawat salita, bawat galaw, bawat hininga ay may mga bantay. When I'm released, every day I am worried about my safety and my life. Ang nakakapanindig balihibong video na yon, kasama ng lumalakas sa panawagan mula sa human rights organization at mga banyagang pamahalaan, ay muling nagpasiklab ng sigla sa kampanya para kay Princess Latifa. Maging ang mga official ng United Nations at mga kasapi ng European Parliament ay nananawagan sa UAE na pahintulutan ng mga independent observers na personal na makita si Latifa at matukoy kung siya ba ay ligtas at makataong tinatrato. Subalit gaya ng dati, ang tugon ng UAE ay tahimik, malamig at predictable. Tinanggihan nila ang mga panawagang ito, sinasabing si Latifa ay maayos na inaalagaan at ang kanyang sitwasyon ay isang private matter daw. Pero ang katotohanan ng nagawa ni Latifa na maglabas ng video ay naging isang napakalaking hakbang sa kanyang patuloy na laban. Ipinapakita nito ang pagbabago sa pananaw ng mundo sa kanya, hindi na lang siya ang prinsesang ikinulong sa mga anino ng sariling pamilya, kundi isang babae na determinado na iparinig ang kanyang buong kwento. This video from a bathroom because it's the only room with the door I can lock. Sa kanyang muling pakiusap, malinaw ang kanyang mensahe. Kahit hindi niya makamit ang kalayaang matagal niya nang inaasam, hindi niya hayaang tuluyang patahimikin siya. Talagang hindi siya pumayag na mawala ang kanyang boses. Ang lumalakas sa pressure mula sa buong mundo ay hindi napansin ng mga authority. At bagman tila malabong tuluyang pakawalan ng UAE si Latifa, hindi rin handa ang international community na hayaang mabaon sa limot ng kanyang kwento. Patuloy ang mga aktivista, diplomat at mga politiko sa panawagan ng hustisya, inihiling na mabigyan si Latifa ng kalayaang mamuhay ng may dignidad at kontrol sa kanyang sarili. Habang lumilipas ang mga taon, nananatiling isang nakakabalis ang alaala ang kwento ni Latifa. Isang trahedyang hindi pa nagtapos, puno ng katahimikan, mga tanong na walang sagot at bigat ng kapangyarihan. Narinig ng mundo ang kanyang sigaw para sa kalayaan, pero ang kanyang huling kapalaran ay talagang nananatiling misteryo, nakatago sa likod ng makakapal na pader ng lihim at kontrol. Sa kabila ng libu-libong boses na nagsusulong ng hustisya, talagang nananatiling tahimik ang lahat. At kaya naman talagang nananatili pa rin ng isang tanong, makakamit pa kaya ni Princess Latifa ang buhay na kanyang pinapangarap? O habang buhay na lang ba siyang magiging biyag ng mga puwersang gustong patahimikin siya? Isang kwento na maaalala lamang bilang saglit na simbolo ng pag-asang hindi natupad. Ano sa tingin mo ang nangyari kay Princess Latifa? Ibahagi ang inyong opinion sa comment section. At maraming salamat sa inyong panonood at magkikita tayo muli sa next naming video.